Hello mga ka-senior. Today nandito tayo sa Davao del Sur sa Barangay Kapatagan and we'll be exploring one of the most beautiful resorts, mountain resorts dito sa Mindanao. We are at an elevation of 1,300 at nandito tayo sa Camp Sabros. Kaya tara samahan niyo ako at we explain to you how to get here, what to see, what to do, and the fantastic view na makikita nyo dito sa Camp Sabros. Kaya tara na, ikutin na natin ang Camp Sabros dito sa Kapatagan. Let's go! So finally we arrived dito sa Camp Sabros sa Kapatagan Digos, sorry. Ang ating elevation is 1,100 meters above sea level. So mukhang malamig na dito. So kung pupunta kayo dito, it's about mga 1 hour from Digos. And ang entrance fee is about 100 pesos para sa adult. Kami, 80 pesos lang kami. So dito, papasok na tayo. Camp Sabros, here we are. So mula doon sa Kapatagan Road, akit lang kayo ng mga 500 meters, medyo matarik siya, so isa-isa lang ang pwedeng umakyat. So ito na yung entrance ng Camp Sabros. Nakita nyo yung pine trees na to were planted more than 30 years ago by the owners, and these are not endemic species. I think these are doon matatakpan mo sa US, kaya ang feeling nyo nasa US kayo. Ito na yung entrance ng Camp Sabros. Finally, dumating na tayo dito sa Camp Sabros. Very target muna, no? Ang elevation natin is about 1,100 above sea level at, ganito rin talagang weather. We are actually in Kapatagan dito sa paanan ng Mount Apo. At nakikita natin ang daming mga pine trees. At may mga trolleys na pwedeng sakayan to travel around. Ang ganda ng mga pine trees. This is actually, I'm not sure, this is the endemic agoho tree na ito yung pine tree natin sa Pilipinas. So in the meantime, siguro mag-ikot tayo at ang dami natin pwedeng punlahan ng magandang pwesto. So explore na natin ang Camp Sabros. Bumababa na yung pag natin sa likod. Ganda dito sa lugar na ito. Parking natin. At marami na tayong structure na makikita. Parang western town pala to. Kalagay Camp Sabros sa daming bugis. Ito.
Surprisingly, ang ganda dito. Ang ganda ng lugar. Nasa gitna tayo ng napakaraming pine tree at saka parang western village na magandang collections na may-ari. May mga restaurants, may mga coffee shop, may mga billiard shop na pwede kayong maglaro at very enjoy. At ito, iniikot pa rin natin. So, may mga lighted portions at yan, very pagi pa rin. So, we're inside a telephone booth. At, pero talaga, ano? Ha? Nandito kami sa Camp Sabros. Oo! Nasa taas kami ng bundok. It's 1,100 above. Dito sa Mount Silver. Sa may paanan tayo ng Mount Apo. Kaya tinatawag ako kung matutuloy pa kami sa Mount Apo bukas. May bagyo pa parating. So, titingnan pa. Sa malalaman natin maming hapon kung pwede. O, sige, thank you! Go to the top. Camp Sabros. Uy, nagkakape sila dahil mainit pa lang. Saan pwede? Well, ang ganda ng binagin dito. Meron pang zipline doon at saka merong hanging bridge pero mukhang maulan at hindi natin magagawa. Enjoy na lang natin itong medyo drizzling weather dito sa paanan ng Mount Apo. Good morning, collaborators and owners. I'm Sir June, Manager for External Affairs of Camp Sabros. Story of Camp Sabros. Sabros is from Sakdalan Brothers. So, owners, 5 sila magkakapatid na puro mga lalaki. This place discovered by our boss. Yung nakaupo dyan, nasa wall lang. Kala ko si Eric eh. The late Mr. Edwin Sakdalan. The late Eric, yung boss namin. And sad to say, pinamana na sa amin yung negosyo niya. Kasi iniwan na niya kami. So yeah, way back 1992, discover niya yung place through his passion of dirt bike. Hindi naman niya sana gustong i-business ang lugar. Pero yung mga tao gustong umakyat dito. And this place was open. Wala pa mga pine trees. So later on, nagtanim siya. 1994. And gusto lang ng family is bakasyon lang, bahay bakasyon.
Pero bigla nagsakyatan yung mga tao, amazed with the place, and also the ambience, and yung klima. Kasi mas malamig pa before. Mas malamig pa kumpara ngayon. And yun, nagsimula na nagsakyatan, ano na lang, dinevelop na lang namin para ma-offer namin sa ibang guest. And this concept also na-develop na lang way back 2017. And, kasi cowboy yung boss namin, kaya ganito yung naging concept. And also, gusto niya ipakita sa mga local na may mga bagay din na hindi na natin naabutan pa. So, nag-collect ng mga vintage and rare items. Kaya, and nilagay niya dito. Ito yung naging ano niya. This area, ito yung fine dining restaurant namin. And yung sa itaas naman, kabila, iba din yung ano niya, ang concept and ambience niya. Yun yung rock and roll na area. Food, iba din yung food sit up doon sa taas. Asian, more most Asian, and dito naman European dish. How about yung accommodations? May mga accommodations pa dito. Yes po sir, meron po kami, sa ngayon meron kaming 5 cabins, 6 po, yung din yung isa. Ilan ang kasya? Magkano ang presyo? Yung meron kami ano sir, may 6 to 7 person. Depende. But mostly family rooms. Kasi ang gusto namin ano sa accommodation is yung mga family. So, Sa room lang yung pag-bubble sa amin. Magkano mga rates nila? Around 6 to 8,000. 6 to 8,000. Pwede yung magluto sa loob? Hindi po. Hindi pwede. So, it should be ordered from the restaurant. Yes po. Kasi para, dati nag-offer kami na pwede magbahon, magluto sa loob. But, na ano namin na yung ibang kapatid natin na especially yung mga Muslims, medyo ano sa kanila yung amoy. So that's why para pantay naman, bawal na natin pagluto sa loob. Taking the rooms, this one is called White House. Ang ganda, parang American design yung mga architecture. Ito, dito na galing to. Hindi. Dito lang. Dito mismo. Galing talaga. So, kayo na gumawa nito. Yes, sir. Wow. Pero hindi siya native variety. It's American. Hindi siya agoho. Ano yan? Galing sa yung Caribbean na... Oh, wow. Ay, Pasok. papasok. Hindi kasya. Oh, ito, 4 na kagad ang kasya. Nice. Oo nga. And this is... So ito, maganda. So pulipunta kayo for Christmas. Parang Pasko ang dating dito. Ito ang view. Yan pagising nyo, ito yung magiging view mo. Grabe, ang ganda naman. Diba, gigising ka na, ito yung ganda ang view mo. Nice. Prepare dito sa lugar na to. Bathroom, and then dito kayo kakain. And then again, ang very nice view. Diba? Gawa daw nila to using the pine cones galing dito sa pine tree. Ganda. Lakas maka-Amerika. So yung view mo, Mount Apo. Yan. Oo. Ito yung unang accommodation, a house. So we're still exploring Camp Sabros. Ang technically ang ating elevation is 1,200 above sea level. At according to my 1,200 ang elevation. 1,200. Yes, sir. Ito, nasa watch ko. Meters. Meters above sea level. Mataas din, nakasintaas ng Baguio.
bahay. Facebook naman kayo. Yes, sir. It's called Old West Inn. Parang ka nasa, ano, nasa West Texas. Nice. Uy, ang cute ah. Hi. Ano yung tsura nito, sir? Same lang din sa kabila. Different view. Yeah. Kitchen. And then the restroom. Sa loob. And then, ano to sa taas? Ang? 6 person. Mayroong bed sa taas. Akit pa tayo. Bukan natin mo. Very nice. Diba? Gusto ko to. Bedroom. Yung ano, may horseshoe. Kaya ba horseshoe to? Yes. Hindi mo. Ay, ano, parang ilan lang nila. Akala ko. Horseshoe. Pine cones are galing dito. Ginawa lang Christmas decorations. So, galing natin sa Western House and we're glad na nakuta natin. Ang sabi, the wood na ginamit dito came from all this pine tree na hindi siya endemic Agoho variety, kundi imported siya. And it was planted mga 20 years ago. So, ang lalaki na sila. I think maganda at meron daw silang sariling workshop who does all the furniture na ginagamit dito. So, parang self-sustaining yung kanilang process. Ayan natin mga Pinoy favorites natin. Meron tayong kasaba, meron tayong bukayo. Bukayo din to. At yan natin, ano yan? Sikwati, sir. Sikwate. Magkano ang sikwate nyo? 85 po. Ha? 85 po, masarap ah. Sikwate with suman. Suman is magkano? 40, sir. Kung ano na to sa sikwati, mixuman ko mo is 1. Okay. Parang pure. Saan galing ang sikwate nyo? Ano, ang kakao? Sa ano, sir, sa harapan po namin. Oh, wow, masarap. Ito yung pizza. Sarap po. Ano ng pizza? Ito yung mga iba-ibang flavors. Yan. Gagawin dito. And then, talagang wood fired oven. Yan. Cottages from 3,000 to 8,000. Ito yung rice. Yes, sir. Sila yung sa'yo. Tootsie Roll. It's an old jukebox. They will come, sweet for my sweet, sugar for my honey, saving all my love for you. Ito yung story. From Manila, how do you get to this place, Camp Sabros? By planes? Public transport, sir. From Davao City Terminal. So you can ride a bus. Ecoland. Ecoland Terminal, you can ride a bus going to Digo City Terminal. And pagdating mo dun, sakay ka ng Piligab, patid ka dun sa lumang terminal kasi andun yung terminal ng bus, bakit ng Kapatagan. May oras ba yun? Baka... Yes, sir. Yung first trip is from 6 a.m. hanggang yung last trip naman is 7 p.m. So, ano yan? Ano lang yan, interval. Okay. Wala talaga, hindi ka madidelay. And from Kapatagan, bababa ka na sa... Pwede mo sabihin dun sa conductor, sa driver na bababa ka lang sa kanto ng Camp Sabros para hindi ka lumagpas.
Ayun bang kapatagan sa dulo pa? Yes po. Okay. From here, sa mga 3 kilometers pa. Yung proper talaga. Sa barangay. Yes po. Parang kaya yung kapatagan? It's a part ng Digos ba yung kapatagan? Yes, Or sir. it's a separate town? It's barangay, part ng Ligo City. Barangay, Yun na yung trail going to Mount Apo, yung kapatagan na yun, di ba? Yes, sir. Dito rin po. barangay Kapatagan. Barangay kapatagan. Yes, sir. Pero dun sa map, makikita niyo is barangay Kapatagan. Pero Rizal. Rizal. Rizal siya. O, parang Rizal siya. Sabros, established 1991. From the other side, ang makikita naman natin ng Mount Matutum. Nakikita yung maliit na peak doon sa taas. Pakita ko sa inyo mamaya yan. Yan yung Mount Matutum. Pero from here, napaka-fantastic naman ang view. Ang ganda, oh. Ooh! Ganda ng umaga. Yan yung peak ng Mount Matutum, oh. Yun, naakit natin yan hanggang ano lang, shoulder. Pero ang ganda niyan, it's parang vulkan din yung dulo niya. Good morning, Mount Matutum from Camp Sabros.
Breakfast pero hamburger. Breakfast at Camp Sabros. Corned beef hash. Wild West, oh. Hello mga kasenyor, I guess we have to end our vlog here habang pinapanood natin ang Mount Apo na laging natatakluban ng ulap. Hindi man tayo nakaakit ng Mount Apo because of the bad weather condition. Nakita naman natin siya sa mga ilang parte, especially dito sa Camp Sabros. Camp Sabros is probably one of the best mountain resorts dito sa Kapatagan. So, madali siyang puntahan actually. If you're coming from Manila, fly to Davao, and from Davao, take the an hour and a half bus to Digos, and from Digos, sakay kayo ng another bus to Kapatagan. Pwede kayong bumaba doon mismo sa gate ng Camp Sabros, and then akitin nyo na lang. Papunta doon sa about mga 20 minutes walk, medyo mataas ng konti at medyo matarik. So, ang ganda ng facilities ng Camp Sabros na nakita natin na it's in the middle of a pine forest na, ang sabi, tinanim daw 30 years ago nung may-ari. And then nag-build sila ng mga cottages na inspired by European and American houses. Parang ang ilang portion para tayong nasa Wild West dahil ang gaganda ng mga vintage collections na may-ari from 50s to 60s pops nakita natin. And then yung mga cottages na tinuluyan natin, ang lalaki siya, ang spacious niya. The cottages ratio is from 6,000 to 12,000 pero marami na yung pwedeng mag-asya. So expect na napakalamig sa gabi dahil kagabi we experienced a 15 degrees centigrade na lamig. Pero ngayon medyo araw na kaya naka-t-shirt na lang tayo, but be sure to bring warmers and jackets.
So ang entrance is 100 pesos. And then masasarap din yung mga pagkain nila. Mostly American-inspired na pagkain, mga hamburger, mga corned beef hash ang ating breakfast kanina, and then fries. And then they also have a bar na nagpe-play ng mga rock and roll music sa gabi. May mga billiards, iba activities, you can do zip line, merong horseback riding. Ang iba, mga nagpi-picnic. So marami pa kayong pwedeng gawin dito sa Camp Sabros. So tara na, if you want to get away from it all at naandito kayo sa may Davao del Sur, why not visit Camp Sabros dito sa Kapatagan, Digos City. With that, I'd like to thank you very much for watching. Travel while you can and be sure to visit these fun and exciting places na bihira mapuntahan ng karamihan. With that, maraming salamat and until the next vlog, see you soon!